So ito mga lods, meron tayong ginawang gold source na EVR dito, SBC 5000N or 5000 watts EVR or automatic voltage regulator. So ayan, nakikita nyo sa screen, meron tayong voltage at ampere. So pinalitan natin dahil sira na ito kanyang analog digital or analog meter pala. Sorry, digital. Pinalitan natin ng digital na may kasama na itong ammeter. So panoorin nyo mga lods kung paano pagganahin yung ammeter nito or kung saan ilagay. Hello mga lods, good morning at welcome back sa ating channel. Ito at trangkaso tayo. Ha? Wala? Wala speaker doon dito? Marunong ka niyan? Ano mo yan? Ito, may karako. Mag-sounds ikaw? Oo. Ito. Batang may karako. Ilagay pala dyan. Oo. Dito. Malaki na si Makoy mga lods. Yung kuya niya, tinuturuan ko na mag-ayos. Oo. Mag-ayos na ikaw pag big na? Oo. Okay. So, ito. Inayaan ko lang dyan siya mag-ano sa mga gamit ko. So, ito mga lods at may gagawin tayong EVR dito. So, ang problem pala nito, titigas na ng mga wire. O yan o, parang ano na. So, ano nito, ang ano ni client nito is nagsha-shutdown siya eh. Pagka ginagamit. Although, okay naman siya. Kaso nga lang nagsha-shutdown. So, isa sa nano ko is nabasa pala ito sa baha. So, may mga putik pa o. Yan, kita mo naman sa ano, natuyo na yung ano. Yan. Ito na yung putik. So, isa sa nasira is itong ano niya. Voltmeter. Or yung ano no, yung analog meter niya. So, ang ginawa ko, pinalitan ko ng digital na may ampere. Ayan. Tapos, palitan ko ito ng mga wire kasi nga, baka isa to sa reason na nagsha-shutdown kasi nga itong wire niya ay nagpuputi-puti na. Ayan. Ano na siya? Matigas talaga. At ito, meron na tayong hinandang wire dito. Wala ba? So, meron tayong hinandang wire dito, no? So, ito isa galing sa Royal Cord. So, maganda rin kasi ito pure copper. So, ito yung pampalit natin dito. Ito, palitan natin itong mga wire na ito. Matigas na. At nagpuputi-puti na siya. So, ito, red, ganun din. Yan, papunta dito. O yan, kinalawang yung mga ano, nakikita nyo. So, ang problema ko dito, kung matanggal pa ba itong mga screw. Ay, nag-ano na yung ano niya, mga wire, nagpuputi. Parang naglulutungan na. So, yan. At, ito, gagawin na natin to. Ito yung, pagkabit pala sa ammeter ng digital, kaya dito, itong galing sa transformer, yung papunta sa 220 side. Yun yung, kasi ito 110 to, ito yung sa 220. Itong red, ito yung common or neutral, no? So, naka-jumper kasi siya lahat. Meron kasi naka-top, no? Ayan, tulad nito, ito, red, naka-top sa kabila, naka-top sa taas, naka-top din sa 110. So, it means ito yung common. So, yung black is naka-segregate lang talaga, isang line lang talaga siya. And then, ganun din, papunta din. So, itong tatlong to is sa 220. Ito lang yung 110. So, it means, ito yung yellow, ito yung sa 110 na dumaan sa relay. So, yung 220, common siya, no? Neutral. So, ito talaga yung load. Dito dumaan yung load. Ayan. Ito kasing kulay blue. Ayan, galing yan sa main. Pasok sa breaker, tapos pasok dito sa kanyang voltage arm. So, ito yung magaganyan-ganyan. So, tapos itong black, ito yung output na galing sa transformer, no? So, dito yung load. So, pupunta doon sa 220. Ayan. Ayan, testing natin. At palitan ko muna ng mga wire. Then, testing natin kung lalabas yung ammeter. Kung hindi, lipat natin sa ibang at dito sa red. Pero pag lalabas na, it means ito na yung load output, no? So, ayan. Sige na, bahala ka na dyan. So, ayan, continue lang tayo mga lods, ano? So, ayan, bago tayo simulan mga lods, baka hindi ka ba nakasubscribe dyan, pasubscribe na sa ating channel
Napakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, ayun mga lods, ito at napalitan na natin ng mga wiring. So, ito na siya. Ayan. So, pati dito sa ano niya. Ito dito. Ayan o. So, bago na na. Hinang and then papuntahin. Itong red is common. Ayan, papunta dito. Hininang na lang natin dahil hindi na matanggal yung kanyang ano, screw. Ayan, nakahinang na. Tigas na yan. Then gumamit tayo ng P-rolls para sa pagparallel ng wire. And then yung 110 natin is itong kulay white. Dinaan din natin dito sa ating CT, no? Or current transformer. So, ayan. Para kung gagamit ng 110, makita din kung ilang ampere yung usage, no? So, ay naka P-rolls din siya. Ay, hininang ko na lang din yan. Hindi na dito matanggal. Ito lang yung natanggal dito. Kasi yung nakikita nyo, yung 220 is dito yung kanina. Pinutol ko na, hindi din matanggal eh. So, pinutol ko na siya. Tapos ito, dito ko siya nalipat sa kabila. Ito. Ayan. So, naka-P-rolls din yan. Ito, mahigpit pa kasi natanggal ko siya. Ito dito kasi mahirap i-screw eh. Ayan. Testing natin. Tignan natin kung may voltahe or ampere na. Plug natin, plug. Ayun o. Quick start natin. Ayan, meron tayong 217. So, yung ampere, malalaman natin yun ngayon. Testing natin. Blower natin kunin kasi 600 watts yun. Kasi pag electric pan, hindi lalabas yung ampere. So, ito yung blower natin. 600 watts. Yan. So, plug natin sa 220. Tigas. Ayan o. 2.5 ampere. At stable sa 218 yung ating voltahe. 2.1. Continuous running 2.1 ampere. So, ayan. Ganun lang yung paglagay mga lods. Ito, tignan nyo. Ang ating voltage arm. Ang ating current transformer. Then, basta yung red is yun yung ano, common. So, ganun lang yung pagdagdag. Ayan. So, hindi na siya namamatay. Hindi siya nagsishutdown. So, digital na. So, gawin natin ano ito. Gawin natin 220 sarado yung kanyang output, no? Putin natin yung ating trimmer.
Ayun o. Ayan. Pag ipara natin ito, ayan na pala yung ano natin. Yung ating carbon brush, hindi na sumasayad masyado. Nag-spark-spark siya. Ayan o. Adjust natin ulit. Sobra eh. Pato 20 lang talaga sarado. Iyan ko muna yung ating carbon brush. Check natin ito. Kalawang na pala ito. Nagkalawang dahil sa screw. Lulus contact ito. Mas yung brush natin dito na metal. Ito. Tapos, check natin yung carbon brush. Bakit siya hindi gaano sumasayad eh. Pagdating dito sa pag nag-a-adjust ka, siguro pag nag-high voltage ito siguro yung rason bakit nagsha-shutdown, no? Kasi nga yung carbon brush hindi na masyadong lumalapat. Yung ano na pala ito, pudpud na. Ingay ng kapatid ko. So, siguro abot pa ng siguro 2 taon yung ano niya. Pudpud na eh. Balik natin yung spring. Linisan din natin. Kinalawang dahil sa baha to. Nabahaan. Balik natin. Tapos yung kanyang pinakalak. Pag hindi na masyado lalapat mga lods, i-adjust nyo dito is yung ito na dito sa pinaka main. Dito adjust natin ito. Baba natin kaunti. Siguro masyadong yung ni client to, no? Ayun. Yan, lumapat na siya. May dumi pala ito. Minsan mga lods, yung pag naglo-lost contact or nagwawala yung output na inyo so try nyo lang din linisan. Minsan yun lang din yung sanhi eh. Pag madumi na talaga sobra yung kanyang copper kung saan nag-i-slide yung ating voltage arm. Palitan natin ang screw kasi kalawang na yung screw niya na out.
Yun. Okay natin ulit. Blower natin. So, ayun, lapat na lapat na. Ano lang, pag nag-repair ng ABR. At kung bibili kayong ganito, wag na. Improvise nyo na lang. Yung sa akin kasi ganyan yung ginawa ko. Yan, papakita ko sa inyo. Binutas ko yung plastic eh. Tapos nilagyan ko ng parang ano. Ayan. Tinanggal ko itong parang puwet niya. Ito, parang pasukan ng kanyang motor. Yung ito. Wala na, di na siya accurate eh. Ayan, ngayon, accurate na talaga kasi digital na. Ayan oh. So, nilagyan ko lang yung parang puti na plastic din para hindi makita yung butas natin. Or hindi din mapasukan ng mga animal, no? Or insekto. So, ayan. Ito, i-close ko na ulit. And then, ito pala yung mga wire niya. Tingnan nyo, grabe ang tigas na eh. Ayan oh. Ito, tingnan nyo. Parang napuputi na siya eh. Pupudpud na yan. Or kinain na ng ano. Pangit kasi ginamit ng wire nila eh. Hindi pure copper. Nangingitim eh. At saka hindi na siya mahinang. Mahinang man, kailangan mo pa talagang anuhin. Kumbaga, isang ano lang, isang hinangan lang. At kung susobra sa init, wala na, mangingitim na siya. Ayan, balik muna natin and then testing natin. Papakita ko sa inyo kung yung ampere natin kung gumagana, no? Nang maayos. Ligpit natin yung mga wire natin. So, siguro kung doon sa atin ito nadala to. Wala dito ma-rescue, no? Ay, blessing. So, dito niya lang talaga ilagay yung dalawang wire ng 110 at saka 220. Ipasok niya lang sa butas. Para yung iba kasi naglalagay pa ng ano eh. Kita niyo yung ano, yung digital na yung parang ganito. Yung parang ganito. Diba? Kung nakita niyo merong ano, merong voltage at saka yung isa naman ampere. So ito kasi yung binili natin, dalawa na siya eh, combination na siya. So ilagay ko lang yung link nito para kung gusto niyo bumili ay makabili kayo, no. So at least isang hindi na kayo magbubutas. Yung ano na lang, yung itong pinakaano niya, tanggalin niyo na lang. At ito yung mga tinanggal natin. So ito yung inano natin yung dito sa harap. Kasi pag tabingi kasi butas nito eh. So kaya tanggalin niyo na lang to. So ganun lang mga lads. Yung ano pala nito, goods pa naman. Hindi pa kinalawang. Na-sprayhan ko na din yan ng ano. Kasi nga, nilinisan niya naman daw to. Nung pagka nabahaan, no? Nilinisan niya agad. Nga lang talaga ay yung ibang ano lang, yung mga singit-singit talaga nasisira, no? Kasi na-stuck yung tubig doon. At ayun, pinalawang siguro. Yan. Tara. Talin natin mga wire. Baba natin yung camera natin.
Yun, huwag kalimutan mag-like sa ating video mga lods kung ito yung nakapag-share sa inyo ng idea. Ayun, tumutunog. Quick start natin. Ayun, oh. Tapos yung ampere natin, ayan, tignan nyo. So, diba? Gumagana na. So, nagiging 230 yung output natin dahil hindi na solar yung nagbibigay. At okay lang pa naman, pasok pa naman 230. So, goods yan. Kasi gagamitin ni client dito is malaking rep, no? So, okay lang yan, goods pa yan, 230. So, ang grid namin ngayon dito is nasa 240. So, 240 yung nakikita natin sa ating high and low voltage current protector. So 240 dito sa ating EBR ang labas is sa 230. So although pasok pa. So it means kung nagbabago yung ating input kasi ang solar natin is 220. So pag naka-solar mode yung or bumagsak yung grid sa ni client. So ang labas pa rin is 220, no? Kung naglo-low voltage or 220 pababa. So 220 pa rin yung labas niya dito kung makikita niya dito voltage. So kung mag-high voltage, kung magiging 240 yung kanyang output, ay aakyat lang ito ng 10 volts. So nagiging 230 siya. So iyan. Diba? Goods na ito, di ko na babaguhin yung input nito. Kasi kung babaguhin natin, yung doon pinaka ay ibaba natin ito sa 2. Sundin natin yung grid. Kung gagawin natin siya, kasi 240 ngayon ang grid, or yung ating DIO. So, magiging magre-reflect, babagsak din yung output, no? Kung gawin natin 220 na naka-grid. So, kung maglo-low voltage yung ating client sa kanilang area, so babagsak talaga siya. So, yun yung So, sana'y magets nyo yung ibig kong sabihin, no? So, yung range natin dito, kung 220 yung input, 220 din yung kanyang output. So, kung tataas, 230. So, magiging 225 ito. Kung ang grid 230, magiging 225 yung output. And then, yung ating ngayon is actual yung current na natin is 240. So, ang lumabas kanya dito is 230. So, yan. Sana meron akong i-share sa inyong idea, mga lods. Huwag kalimutan mag-like and then pa-subscribe na. Thanks for watching, mga lods. Sakya lang. Magandang buhay. Bye-bye.